Isang sigaw ang sumalubong kay Alexander Maxwell pagkabukas niya ng pinto ng mansyon. Hindi ito isang sigaw ng tuwa, hindi rin sigaw ng pagkagulat. Iyon ay isang sigaw na puno ng purong takot. Isang tunog na tila kayang bumasag ng salamin at magpatigil sa tibok ng puso. Sir! Sir Alex! Binitawan niya ang paper bag na naglalaman ng pinakabagong model ng manika na ilang linggo nang hinihiling ng kanyang anak. Gumulong sa marmol na sahig ang kahon, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang tanging narinig niya ay ang yabag ng mga paa ni Grace, ang kanilang kasambahay, na nagmamadaling bumababa ng hagdan. Ang mukha nito'y basang-basa sa luha. Si Luna po! Si Ma'am Luna! Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Alexander. Ang pagod mula sa biyahe, ang pananabik na mayakap ang kanyang prinsesa, lahat ay napalitan ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nagtanong. Kumaripas siya ng takbo paakyat sa ingrandeng hagdanan, nilalaktawan ng bawat dalawang baitang. Bawat hakbang ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Sa isip niya, nakikita niya ang ngiti ni Luna, ang tawa nitong parang musika, ang mga braso nitong laging nakayakap sa kanyang leeg tuwing uuwi siya. Pagpasok niya sa kwarto ni Luna, bumungad sa kanya ang isang imaheng habambuhay niyang gugustuhing kalimutan. Nakatayo sa tabi ng kama ang kanyang asawang si Isabela, ang perpekto at maganda niyang asawa, habang umiiyak. Ngunit ang mga mata ni Alexander ay nasa munting figura sa kama. Ang kanyang Luna, ang kanyang 8 taong gulang na anghel. Nanginginig ang buong katawan nito, naninigas. May kaunting bula sa gilid ng bibig nito at ang mga matay nakatirik, nakatingin sa kawalan. Luna! Sigaw niya, isang tunog na puno ng paghihirap. Nilapitan niya ang kama, lumuhod at hinawakan ang kamay ng anak. Malamig iyon. Napakalamig. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi niya halos makilala na sa kanya iyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Alex. Humagugol si Isabela. Lumapit sa kanya at yumakap. Pagdating ko rito galing sa kusina, ganyan na siya. Tumawag na ako ng ambulansya. Pero hindi naramdaman ni Alexander ang yakap nito. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa anak. Dahan-dahan, tila sa isang milagro, humupa ang panginginig ni Luna. Ang mga mata nito'y bahagyang kumurap at sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin. May luha sa mga mata ni Luna, luha ng sakit at takot. Daddy? Isang pabulong na salita, mahinang-mahina, na halos hangin na lamang. I'm here, baby. Daddy's here, sabi ni Alexander. Inilapit ang kanyang mukha sa anak. Hinalikan niya ang noo nito. Naramdaman ang malamig na pawis. Huwag kang bibitaw, anak. Ibinuka ni Luna ang kanyang bibig. Tila may gusto siyang sabihin. Nakita ni Alexander ang hirap sa bawat paggalaw nito. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Idinikit ang kanyang tainga sa mga labi ng anak. Desperadong marinig anuman ang sasabihin nito. At doon, sa gitna ng katahimikan ng malaking silid, sa ibabaw ng humihinang tunog ng pag-iyak ni Isabela, binigkas ni Luna ang mga salitang wawasak sa mundo ni Alexander. Si Mommy, may nilagay siya sa gatas ko. Pagkatapos noon, pumikit ang mga mata ni Luna. Bumagsak ang ulo nito sa unan. Nawalan ito ng malay. Napatigil ang paghinga ni Alexander. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Hindi. Imposible. Baka namamalikmata lang siya. Baka guni-guni lang ng isang batang may sakit. Napatingin siya kay Isabela. Nakatayo ito, hawak ang cellphone, nakikipag-usap sa operator ng ambulansya. Ang mukha ay larawan ng isang ina na nag-aalala. Ang kanyang Isabela na minahal niya ng buong puso. Ang babaeng tinuring na tunay na ina, si Luna. Hindi. Hindi niya iyon kayang gawin. Pero ang huling tingin ni Luna, ang takot sa mga mata nito, iyon ay totoo. Ang mga sumunod na sandali ay malabo.
Dumating ang mga paramedic. Inilabas nila si Luna sakay ng stretcher. Sumunod si Alexander, parang isang robot na gumagalaw nang walang kaluluwa. Ang mga salita ng kanyang anak ay nakatarak sa kanyang puso na parang isang punyal na yelo. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang oras. Nakaupo siya sa pasilyo, katabi si Isabela na hindi tumitigil sa pag-iyak sa kanyang balikat. Ngunit para kay Alexander, ang mga pader ng ospital ay tila papalapit sa kanya. Sinisiksik siya, ninanakawan siya ng hangin. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Isang babaeng may seryosong mukha. "Mr. Maxwell?" Agad silang tumayo ni Isabela. "Kumusta ang anak ko, Doc?" Tanong ni Alexander. Ang boses ay paos. Tiningnan ng doktora ang hawak nitong clipboard pagkatapos ay sa kanila. Stable na po ang kondisyon niya sa ngayon. Nag-subside na ang seizure pero kailangan pa natin siyang obserbahan. Nakahinga ng maluwag si Alexander, ngunit panandalian lamang iyon. "Anong sanhi, Doc? May nakain ba siyang masama? Nalason ba siya?" Tanong niya. Ang puso'y kumakabog ng malakas habang hinihintay ang sagot. Umiling ang doktora. "That's the thing, Mr. Maxwell. We ran a full toxicology screen, standard procedure po. Pero wala kaming nakitang anumang bakas ng lason o kahit anong chemical na pamilyar sa amin sa dugo niya." Natigilan si Alexander. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Malinis po ang resulta niya," sabi ng doktora. "Kung ano man ang naging sanhi ng seizure niya, hindi ito isang karaniwang lason. Sa ngayon, isa pa itong misteryo." Tumalikod ang doktora at bumalik sa loob. Naiwan si Alexander na nakatayo roon. Ang isip ay gulong-gulo. Malinis ang resulta. Walang lason. Ang mga salita ng doktor ay isang katotohanang pang-agham. Ngunit ang mga huling salita ni Luna, ang desperadong bulong na yon, ay isang katotohanang emosyonal na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Alin ang paniniwalaan niya? Ang siyensya o ang kanyang sariling anak? Ang amoy ng ospital ay dumidikit sa lahat ng bagay. Amoy ng antiseptic, ng sakit at ng pagkukunwari. Para kay Isabela ang huli ang pinakamatindi sa lahat. Nakaupo siya sa tabi ng kama sa pribadong silid, hawak ang kamay ni Luna na walang malay. Ang bawat haplos niya sa buhok ng bata ay maingat, kalkulado. Ang bawat pagpatak ng kanyang luha ay may tamang tiyempo. Sa labas, para sa sinumang nurse na sisilip, siya ang larawan ng isang nag-aalalang ina. Pero sa loob, isang bagyo ng kaba at inis ang nagwawala. "Bakit ka nagsalita? Bata ka." Sigaw ng isip niya. Ang plano ay simple. Hihina ka lang. Matutulog. Hindi ka magsasalita. Ang bulong na yon kay Alexander. Iyon ang hindi niya inaasahan. Isang maliit na bato na maaring maging dahilan ng pagguho ng lahat. Nang pinaghirapan niya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga pekeng luha at lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap. Si Alexander, ang mahal niyang asawa, ang tanga niyang asawa. "Mahal ko," sabi niya sa mahinang boses, tumatayo para salubungin ito. "May balita na ba?" Nakita niya ang pagod at pagkalito sa mga mata ni Alex. Magaling. Ibig sabihin, epektibo ang lason at epektibo rin ang kawalan ng ebidensya. "Wala pa rin," sagot ni Alex. Ang boses ay mabigat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Lumapit ito sa kama at tiningnan si Luna. Pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi niya, Isabela. Heto na. Ang sandaling hinihintay niya. Hinawakan ni Isabela ang braso ng asawa. "Alex, pakinggan mo ako." Tiningnan niya ito, nang diretso sa mata, ipinapakita ang lahat ng sinseridad na kaya niyang tipunin. "Mahal natin si Luna, pero isa lang siyang bata. May sakit siya ngayon, nagdedeliryo, kung ano-ano ang naiisip niya, nababasa sa mga fairy tale,
napapanood sa mga cartoon, pero ang takot sa mata niya. Natatakot siya dahil may sakit siya. Git ni Isabela, bahagyang itinaas ang boses para magkaroon ng bigat, ngunit pinanatili ang panginginig ng pag-aalala. Nasasaktan ako, Alex. Nasasaktan ako na sa gitna ng lahat ng ito, naiisip mo na kaya kong gawin yon sa sarili nating anak. Nakita niya itong natigilan. Ang salitang anak, ang palagi niyang sandata. Yumuko si Isabela at nagsimulang humikbi sa dibdib ni Alexander. Isang perpektong pag-arte. Ang gusto ko lang ay ang mapabuti siya. Ikaw, si Luna, kayo ang pamilya ko. Kayo ang lahat sa akin. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa pagyakap ni Alexander bago ito tuluyang humigpit. Tagumpay. Ang unang buto ng pagdududa laban kay Luna ay naitanim na. Habang nakayakap siya, napatingin siya sa sahig na malamig at makintab. Sa isang iglap, hindi na sahig ng ospital ang nakita niya. Nakita niya ang sahig na lupa ng maliit na barong-barong na kinalakihan niya. Ang amoy ng putik tuwing umuulan. Ang pakiramdam ng gutom na kumakalam sa kanyang sikmura. Ang kahihiyan sa tuwing pagtatawanan siya dahil sa kanyang mga luma at punit na damit. Hinding-hindi na ako babalik doon. Nanumpa siya sa kanyang sarili habang hinihigpitan ng yakap kay Alexander. Hindi niya hahayaang sirain ng isang bata ang buhay na ito. Ang buhay na ipinaglaban niya, na pinatay niya ang kanyang konsensya para makamit. Humiwalay siya sa pagkakayakap. Magbabanyo lang ako saglit, mahal, sabi niya. Pinupunasan ng kanyang mga pisngi. Pumasok siya sa banyo at nilak ang pinto. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maganda, sopistikada, at mukhang hindi makakabasag pinggan. Ngumiti siya. Iyon ang kanyang pinakamahusay na likha. Ang kanyang maskara. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagdial ng isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Sinagot ito pagkatapos ng isang ring. Ako to, sabi niya sa mahinang boses. Tinitiyak na walang makakarinig. Isang garalgal na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Nabalitaan ko ang nangyari. Maayos ba ang lahat dyan? Muntik na, sagot ni Isabela. Ang boses ay malamig at walang emosyon, kabaligtaran ng ipinakita niya kay Alexander kanina. Nagsalita ang bata. Narinig niya ang pagmumura sa kabilang linya. Anong sinabi niya? Ang totoo. Pero ayos na. Walang nakita ang mga doktor. Lumakad siya palibot sa maliit na espasyo ng banyo, parang isang leon sa loob ng hawla. Pero kailangan nating mag-ingat. Itigil mo muna ang mga padala. Pero ma'am, kailangan ko ng... Sinabi kong itigil mo. Putol ni Isabela. Ang boses ay may diin ng bakal. Huwag kang tatawag. Huwag kang magpapakita. Ako ang tatawag sa'yo. Siguraduhin mong malinis ang lahat dyan. Naiintindihan mo? Oo po, ma'am. Pinatay niya ang tawag ng hindi nagpapaalam. Tumingin siyang muli sa salamin, huminga ng malalim, at isinuot muli ang kanyang maskara. Ang mukha ng isang nagdadalamhating ina. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Grace, ang kanilang matandang kasambahay, na nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap. Walang emosyon ang mukha ni Grace, gaya ng dati. Pero sa likod ng mga matang yon, naramdaman ni Isabela ang isang bagay na hindi niya gusto. Pagsisiyasat, pagdududa. Binaliwala niya ito. Isa lang siyang katulong. Ano ang magagawa niya? Nilapitan niyang muli si Alexander na nakaupo sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang likod nito. Magpahinga ka muna, mahal. Ako na ang magbabantay kay Luna. Mukha kang pagod na pagod. Umiling si Alex. Hindi. Dito lang ako sa tabi niya. Ngumiti si Isabela, isang matamis at mapagmahal na ngiti. Sige, mahal. Dito lang tayo. Hindi natin siya iiwan. Umupo siya sa kabilang panig ng kama. Hawak ang isang kamay ni Luna, habang si Alexander ay hawak naman ang kabila. Sa paningin ng mundo, sila ang perpektong pamilya na nagdadamayan sa gitna ng isang krisis. Isang magandang,
Nakakabagbag damdaming kasinungalingan. At si Isabela ang anghel na may itim na pakpak ang siyang direktor ng buong palabas na ito. Habang nakatingin siya sa payapang mukha ni Luna, isang malamig na pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakamalay pa. Lumipas ang 2 araw na parang isang masamang panaginip na walang katapusan. Nananatiling tulog si Luna, payapa sa paningin, ngunit ayon sa mga doktor, ito ay isang comatose state na hindi nila maipaliwanag. Si Isabela ay hindi umaalis sa kanyang tabi, isang anghel na nagbabantay, laging may dalang mainit na kape para kay Alexander, laging may mahinahong salita para sa mga nurse. Pinapanood siya ni Alexander at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang pagsasama, hindi pagmamahal ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na pagmamasid. Bumabalik sa kanyang isipan ang maliliit na bagay. Ako na ang magtitimpla ng gatas, mahal. Pagod ka na. Laging yon ang sinasabi ni Isabela sa nakalipas na mga buwan. Kahit na si Grace naman talaga ang laging gumagawa noon para kay Luna. Noong una, ikinatuwa pa ito ni Alexander. Isang tanda ng pagiging isang tunay na ina. Ngayon, ang alaala ay may kasamang pait. Naalala niya ang isang beses na nagbiro siya na baka tumataba si Luna. Mabilis ang naging sagot ni Isabela. Huwag kang mag-alala, may idinadagdag akong special vitamins sa gatas niya para lumakas siya. Special vitamins. Ang mga salitang iyon ay tumatatak sa kanyang isipan kasabay ng bulong ni Luna. May nilagay siya sa gatas ko. Alex, mahal, sabi ni Isabela. Ang boses ay malambing, pumuputol sa kanyang pag-iisip. Umuwi ka muna kahit sandali. Magpalit ka ng damit, magpahinga. Huwag kang mag-alala, hindi ko iwan si Luna. Gusto niyang tumanggi, pero may isang bahagi sa kanya na nagsabing kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo kay Isabela para makapag-isip ng malinaw. Sige, sabi niya, pilit nang ngumiti. Babalik ako kaagad. Ang pag-uwi sa mansyon ay kakaiba. Ang dating tahanan na puno ng init at saya ay tila naging isang malaking museo, malamig at tahimik. Sinalubong siya ni Grace sa pinto. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot. Sir Alex, kumusta po si Ma'am Luna? Ganoon pa rin, Grace, sagot niya. Pumasok siya at akmang aakyat na nang pigilan siya ng mahinang boses nito. Sir, maaari po ba tayong mag-usap? Saglit lang po, sa library. Nakita ni Alexander ang takot at pag-aalinlangan sa mukha ng matandang kasambahay. Si Grace ay mahigit 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya Maxwell. Mas matagal pa kaysa sa pagkakakilala niya kay Isabela. Tumango siya. Sa loob ng library, isinara ni Grace ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang may kinukuha mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Sir, patawarin niyo po ako kung mali ang hinala ko. Nagsimula si Grace, ang boses ay nanginginig. Pero nitong mga nakaraang linggo, napapansin ko po si Ma'am Isabela. May mga dumarating siyang maliliit na package na hindi dumadaan sa normal na mail. Laging may nag-aabot sa kanya sa gate at mabilis niya itong itinatago. Nakinig lang si Alexander. Ang puso niya'y nagsimulang bumilis. Hindi ko po pinansin noong una. Patuloy ni Grace. Pero noong araw na isinugod si Ma'am Luna sa ospital, habang naglilinis po ako, nakita ko ito sa basurahan sa loob ng banyo ni Ma'am Isabela. Nakatago sa ilalim ng mga tissue. Inilahad ni Grace ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may isang maliit na silver foil packet. Walang laman. Walang kahit anong marka o pangalan. Kinuha ito ni Alexander. Magaan, ordinaryo sa paningin. Pero nang ilapit niya ito sa kanyang ilong, may naamoy siyang isang di pamilyar na amoy. Amoy ng pinatuyong dahon, medyo matamis, ngunit may kakaibang anghang. Ito na yon, ang unang basag, ang unang piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin. Hindi ito matibay na ebidensya,
Maaring isa lang itong pakete ng tsa. Pero bakit kailangang itago? Bakit kailangang ilihim? Tumingin siya kay Grace. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong takot at katapatan. Salamat, Grace. Huwag kang mag-alala. Hindi makakarating sa kanya na nanggaling ito sa'yo. Tumango si Grace, tila nakahinga ng maluwag. Umakyat si Alexander sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at umupo sa kanyang mesa. Pinagmasdan niya ang maliit na pakete. Ito ang kumakatawan sa 200 na naasa harapan niya. Ang 100 ay ang maniwala sa sinabi ng mga doktor na walang lason at maniwala sa kanyang asawa. Ang 100 ay ang maniwala sa bulong ng kanyang anak at sa instinto niya na nagsisigaw na mayroong mali. Tinitigan niya ang telepono sa kanyang mesa. Hindi siya pwedeng pumunta sa pulis. Sasabihin lang nila ang sinabi ng mga doktor. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan niya ng lubusan. Isang taong mautak, masipag, at higit sa lahat, tapat sa kanya. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Dinampot niya ang telepono at nag-dial. Nora, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng awtoridad. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Sir Alex, may kailangan po ba kayo? Kumusta na po si Luna? Hindi niya sinagot ang tanong. Nora, cancel all my appointments for the rest of the week. Kailangan kita para sa isang personal at confidential na investigasyon. Hindi na sayang ang tiwala ni Sir Alexander kay Nora. Para sa kanya, ang isang utos mula kay Alex Maxwell ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang misyon. At ang misyon na ito ay personal. Kinabukasan, habang si Isabella ay nagbabantay sa ospital at si Alexander ay nagkukunwaring nagpapahinga sa bahay, si Nora ay nasa isang maliit at siksik na shop sa isang sulok ng Maynila. Ang lugar ay amoy lupa at mga lumang libro. Dito nagtatrabaho si Professor Alvial, isang retiradong botanist mula sa universidad at matagal nang kakilala ng kanyang ama. Nora Iha, bati ng matandang propesor, ang kanyang makakapal na salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Ano itong ipinadala mo sa akin na napaka-importante at kailangan pa nating magkita? Inilabas ni Nora ang silver foil packet mula sa kanyang bag at maingat na inilapag sa mesa. Pasensya na po sa abala, Professor. Kailangan ko lang po sanang malaman kung anong uri ng halaman o dahon ang maaaring nanggaling dito. Kinuha ng Professor ang pakete. Binuksan ito at inamoy. Biglang nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Sumeryoso ang kanyang anyo. Kumuha siya ng isang maliit na sipit at dahan-dahang dinampot ang halos hindi na makitang mga piraso ng pinatuyong dahon na natira sa loob. Inilagay niya ito sa ilalim ng isang malaking magnifying glass. Natahimik ang buong shop. Tanging ang tunog lamang ng paghinga ni Nora at ang mahinang ugong ng electric fan ang maririnig. Saan mo ito nakuha, Iha? Tanong ni Professor Alvial. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa lente. Sa isang kaibigan po. Ang kanyang anak ay may karamdaman na hindi maintindihan ng mga doktor. Sagot ni Nora. Maingat sa kanyang mga salita. Tumango ang propesor. Tila naiintindihan na hindi na siya dapat magtanong pa. Matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim at humarap kay Nora. Ito ay mula sa isang napakabihirang halaman na matatagpuan lamang sa ilang liblib na probinsya sa Timog, sabi niya. Ang tawag dito sa lokal na dialekto ay dahon ng himbing. Dahon ng himbing? Ulit ni Nora. Lason po ba yan? Umiling ang propesor. Hindi sa paraan na iniisip mo. Hindi ito nakamamatay kapag kinuha mo agad. Sa katunayan, sa maliliit na dosis, nagbibigay ito ng pakiramdam ng kalma at pagkaantok. Ginagamit ito ng ilang tribo bilang pampatulog. Kung ganoon, hindi naman pala ito delikado. Tumingin sa kanya ang propesor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala.
Doon ka nagkakamali. Kapag ang isang tao, lalo na ang isang bata, ay patuloy na nakakainom nito kahit sa maliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, dahan-dahan nitong sinisira ang mga koneksyon ng ugat sa utak. Ang biktima ay unti-unting manghihina, mawawalan ng memorya, at sa huli, mananatili sa isang estado na parang laging tulog kahit nagising. Hindi ito nakamamatay. Mas malala pa sa kamatayan ang ginagawa nito. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Nora. Mas malala pa sa lason. Ito ay isang dahan-dahang pagbura sa pagkatao ng isang bata. Isang plano na puno ng kasamaan. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang high-tech na unit na hiwalay sa mansyon, mabilis siyang kumilos. Binigyan siya ni Alexander ng access sa lahat ng bagay na kailangan niya. Sa loob ng ilang oras, sinuyod niya ang lahat ng financial records ni Isabela. Mga credit card, bank account, investments, at doon niya natagpuan isang maliit, halos hindi kapansin-pansin na account sa ilalim ng pagkadalaga nitong pangalan. May mga regular na withdrawal dito, hindi malalaking halaga para hindi makatawag ng pansin. At lahat ng pera ay ipinapadala sa iisang lugar. Habang hinihintay niya ang resulta ng pagtrace sa pera, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang pinsan, si Ate Elena niya. Dati itong executive assistant din, masaya at puno ng pangarap. Nagtrabaho ito sa ilalim ni Isabela noong bago pa lang ito sa kumpanya. Isang araw, inakusahan ito ni Isabela ng pagnanakaw ng impormasyon. Walang ebidensya, pero magaling magsalita si Isabela. Nawalan ng trabaho si Ate Elena, nasira ang reputasyon. Ngayon, nagtatrabaho ito sa isang maliit na tindahan. Ang mga mata ay laging malungkot. Ang dating sigla ay tuluyan ng nawala. Isang malamig na galit ang umakyat sa puso ni Nora. Ito ay hindi na lamang para kay Sir Alex at kay Luna. Para na rin ito sa hustisya na hindi nakuha ng kanyang pamilya. Biglang tumunog ang kanyang email. Dumating na ang resulta. Isang report mula sa bangko na may kalakip na mapa. Hindi na siya nagsayang ng oras. Agad siyang nag-drive papunta sa mansyon at dumiretso sa opisina ni Alexander. Naabutan niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha ay blanko. "Sir," sabi ni Nora. Humarap si Alexander. Inilatag ni Nora sa mesa ang isang printout ng report ng botanist. Ang pangalan po ng halaman ay dahon ng himbing. Hindi po ito lason na nakamamatay. Ito po ay isang bagay na dahan-dahang sisira sa utak ng isang bata kapag ginamit ng matagalan. Nakita ni Nora ang pagbabago sa mukha ni Alexander. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit at pagkatapos ay ng purong galit. Napahawak ito sa gilid ng mesa. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. "At may isa pa po," sabi ni Nora. Inilapit ang kanyang laptop at ipinakita ang screen. Lahat po ng withdrawal mula sa isang sikretong bank account ni Ma'am Isabela. Hinawakan niya ang mouse at itinuro ang isang pulang tuldok sa mapa ng Pilipinas. "Sir, lahat ng bayad ni Ma'am Isabela dito napupunta sa isang liblib na baryo sa probinsya." Ang mga report at mapa na nasa harap ni Alexander ay parang mga piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang puso. Bawat salita, bawat linya, bawat tuldok sa mapa ay isang patunay. Isang patunay na ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi, ay isang halimaw na nag-aanyong anghel. Isang malamig na galit ang nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Hindi na ito pagkalito. Ito ay isang tahimik na puot. Ngunit paano niya ito haharapin? Hindi siya pwedeng basta-basta na lang mag-akusa. Kailangan niya ng pruweba na hindi matitinag. Isang bagay na magdidikit sa kamay ni Isabela sa lason na nasa katawan ng kanyang anak. Habang malalim siyang nag-iisip, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabela,
May dalang isang tray na may tsa at biscuits. Ang kanyang ranyang ngiti ay kasing tamis ng dati. Ngunit para kay Alexander, para na itong lason. "Mahal, kanina ka pa dyan. Ayos ka lang ba?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mabilis na isinara ni Alexander ang laptop at ipinatong ang mga papel sa ilalim ng isang folder. "Oo, may tinatapos lang ako." Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Napansin ni Isabela ang kanyang biglaang pag-iwas. Dahan-dahan nitong inilapag ang tray. "Alex!" Nagsimula si Isabela. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "May problema ba? Nitong mga nakaraang araw, parang ang layo mo. May problema ba tayo? May problema ba ako?" Tinitigan siya ni Alexander. Ang galing niyang umarte. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Handa nang tumulo ang mga luha anumang sandali. "Pagod lang ako, Isabela. Sa ospital. Kay Luna." "Si Luna ba talaga? O may iba pa?" sabi ni Isabela. At sa pagkakataong yon, isang tunay na patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. "Alex, hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano ka tinitingnan ni Nora." Natigilan si Alexander. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang mga tingin niya, ang pagiging sobrang matulungin niya." Sabi ni Isabela, ang bawat salita ay may diin. "At kanina, habang nag-aayos ako ng mga gamit mo, naiwan mong bukas ang email mo. Hindi ko sinasadya, Alex. Maniwala ka. Pero nakita ko." Naglakad si Isabela papunta sa kanyang mesa at kinuha ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Alexander. Isang nakaprint na email galing sa pekeng email address pero ginamit ang pangalan ni Nora. Ang laman, "Sir Alex, nasasaktan akong makita kang nagkakaganyan. Kung ako lang sana ang nasa tabi mo, hinding-hindi ka makakaramdam ng sakit. Alam kong sinusubukan kanyang kontrolin, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapasayo ako." Isang perpektong gawa-gawang sulat. Isang kutsilyo na idinisenyo para isaksak sa likod ni Nora. "Hindi ko alam kung ano ang pinapaimbestiga mo sa kanya, Alex." Humagulgol si Isabela. "Pero sinisiraan niya ako sa'yo. Gusto niya tayong paghiwalayin. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit niya ang sitwasyon ni Luna para lalo siyang mapalapit sa'yo." Napahawak si Alexander sa kanyang sentido. Ang kanyang utak ay naguguluhan. Ang report ng botanist, ang mapa, ang mga ito ay lohikal. Malamig na katotohanan. Ngunit si Isabela, ang kanyang asawa, umiiyak sa harapan niya. Mukhang nasasaktan at pinagtaksilan. Ang init ng kanyang mga yakap, ang mga taon ng kanilang pagsasama, ang mga alaala nila. Ang lahat ng yon ay humihila sa kanyang puso. Sinasabing imposible ang lahat ng ito. Baka tama si Isabela. Baka si Nora, sa kanyang sobrang katapatan, ay nagkaroon ng damdamin para sa kanya at ginagawa ang lahat ng ito para sirain ang kanyang pamilya. Ang isip niya ay naging isang battlefield. Lohika laban sa emosyon, ebidensya laban sa alaala. Pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha at tinitigan siya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Alex, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Mahal ko si Luna. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Pero pakiusap, huwag mong hayaang sirain niya tayo." Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang pagmamahal para sa babaeng ito. Ito ang ginamit ni Isabela laban sa kanya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng pagkalito at sakit, nanalo ang emosyon. Tumayo siya. Iniwan si Isabela na umiiyak sa opisina. Lumabas siya at nakita si Nora na naghihintay sa labas. May hawak na isa pang folder. "Sir, may bago po akong..." Hindi siya pinatapos ni Alexander. Hindi niya kayang tingnan si Nora sa mata. Ang nakikita na lang niya ngayon ay ang mga salita sa pekeng email. "Nora," sabi niya, ang boses ay malamig.
at walang kabuhay-buhay. I appreciate your help, but I think you should stop. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Nora. Pero sir, itigil mo na ang imbestigasyon. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Iniwan niya si Nora na nakatayo roon. Hawak ang katotohanan habang siya ay naglalakad pabalik sa isang magandang kasinungalingan. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Itigil mo na ang imbestigasyon. Nakatayo si Nora sa pasilyo, hawak pa rin ang folder habang pinapanood niya ang likod ni Sir Alexander na papalayo. Ang lalaking hinahangaan niya sa talino at prinsipyo ay tila isang estranghero na ngayon. Nilamon ng pag-ibig, nilamon ng kasinungalingan. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw. Ipamukha rito ang lahat ng ebidensya. Ngunit alam niyang walang mangyayari. Ang laso ni Isabela ay hindi lang sa gatas ni Luna nilagay. Ito rin ay nasa anyo ng mga matatamis na salita na unti-unting bumubulag sa kanyang asawa. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, hindi para umuwi, kundi para mag-isip. Inilapag niya ang folder sa passenger seat at tinitigan ito. Sa loob niyon ay ang mga bank transfer records, mga pangalan, mga petsa. Ang lahat ay nakaturo sa iisang direksyon. Napabuntong hininga siya. Ang utos ni Sir Alex ay malinaw. Pero ang sigaw para sa hustisya sa puso niya ay mas malakas. Hindi na ito para sa kanya. Kung titigil siya ngayon, sino ang lalaban para kay Luna? Sino ang magbibigay ng katarungan para sa pinsan niyang si Elena na sinira ni Isabela ang buhay? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mapa. Ang pulang tuldok sa isang liblib na baryo sa probinsya ay parang isang kumikinang na paanyaya. Hindi para sa'yo, sir. Bulong niya sa sarili. Para kay Luna at para sa hustisya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, minamaneho na ni Nora ang kanyang sasakyan palayo sa syudad. Nagpaalam lang siya sa opisina na may personal siyang emergency. Ang makinis na highway ay unti-unting naging baku-bakong kalsada. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno at bukirin. Ang hangin ay naging mas sariwa. Ngunit para kay Nora, ito ay may dalang panganib. Mag-isa siya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang maling galaw lang at baka hindi na siya makabalik. Nakarating siya sa maliit na bayan pagdating ng tanghali. Ang init ay nakakapaso. Huminto siya sa isang maliit na sari-sari store para magtanong. Nagkukunwaring may hinahanap na kamag-anak. Yung tumatanggap ng mga padala? Sabi ng matandang tindera. May isa dito sa dulo ng baryo. Isang kakaibang ermitanyo. Halos hindi lumalabas ng bahay. Itinuro ng tindera ang isang makitid na daan na lupa. Sinundan ito ni Nora. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat lubak na dinadaanan ng kanyang sasakyan. Sa dulo ng daan, nakita niya ang bahay. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, halos kinakain na ng mga baging. Ang mga bintana ay natatakpan ng naninilaw na mga kurtina. Walang bakas ng buhay, maliban sa isang manipis na usok na nagmumula sa isang improbisadong pugon sa likod bahay. Huminto siya sa di kalayuan at nagmasid. Mayroon siyang naramdamang kaba. Paano kung mapanganib ang taong ito? Paano kung kasabwat siya ni Isabela sa krimen? Huminga siya ng malalim. Kinalma ang sarili. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa loob. Naglakad siya papalapit. Ang bawat yabag sa tuyong mga dahon ay tila napakalakas. Kumatok siya sa pinto. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Tao po? Narinig niya ang isang kaluskos sa loob. Tapos katahimikan. Ilang sandali pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto, isang maliit na siwang lang. Sumilip mula roon ang isang pares ng mga mata na puno ng takot. Pagkatapos ay tuluyan nang bumukas ang pinto. Ang lalaking nasa harapan niya ay payat, balbas sarado, at ang kanyang buhok ay mahaba,
at magulo. Ang kanyang damit ay luma at ang kanyang balat ay maputla na parang hindi nasisikatan ng araw. Mukha siyang mas matanda kaysa sa dapat niyang edad. At sa kanyang mga mata, nakita ni Nora ang isang bagay na pamilyar. Isang bagay na nakita na niya sa mga lumang litrato sa opisina ni Sir Alexander. Nagulat siya, ngunit pinilit niyang magsalita. Ikaw po ba si... Hindi niya natapos ang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita siya. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng purong sindak na para bang nakakita ito ng multo. Umalis ka! Sigaw ng lalaki. Ang boses ay paos at nanginginig. Mabilis itong umatras. Pinadala ka niya, di ba? Sabihin mo sa kanya, wala na akong pakialam. Bago pa man makasagot si Nora, isinara ng lalaki ang pinto ng buong lakas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar, kasabay ng tunog ng paglock sa pinto mula sa loob. Naiwan si Nora na nakatayo roon, tulala. Hindi niya kailangang marinig ang pangalan. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang anino sa probinsya. Ang multo mula sa nakaraan. Ang lalaking iyon ay si Samuel Maxwell, ang nawawalang kapatid ni Sir Alexander. Ang mga sumunod na araw para kay Alexander ay isang paglalakad sa impyerno. Sa bawat oras na papasok siya sa silid ng ospital, dinudurog ang kanyang puso. Si Luna ay nananatiling walang imik, isang magandang manika na nakahiga sa puting kama. Ang dating sigla sa mga pisngi nito ay napalitan ng pamumutla. Ang dating ningning sa mga mata ay wala na. Tinititigan niya ang kanyang anak at ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na tanong, sino ang paniniwalaan ko? Pinili niyang paniwalaan si Isabela. Pinili niyang itaboy si Nora. Pero bakit pakiramdam niya ay mali ang kanyang desisyon? Bakit sa tuwing hahawakan ni Isabela ang kanyang kamay, may isang bahagi sa kanya na gustong bumitaw? Naging mas malambing si Isabela, mas maasikaso. Ngunit sa likod ng mga ngiti at yakap, naramdaman ni Alexander ang isang pader. Tila nag-iingat ito sa bawat kilos, sa bawat salita. Isang hapon, habang nakaupo silang dalawa sa tabi ni Luna, nagsalita si Isabela. Ang boses ay malumanay at puno ng pekeng kalungkutan. Mahal, sabi nito. Iniisip ko, baka hindi sapat ang nagagawa ng mga doktor dito. Tumingin si Alexander sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May nahanap akong isang espesyal na pasilidad sa Switzerland. Patuloy ni Isabela. Inilabas ang isang makintab na brochure mula sa kanyang bag. Sila ay dalubhasa sa mga undiagnosed neurological cases sa mga bata. Baka sila ang makatulong kay Luna. Kinuha ni Alexander ang brochure. Ang mga litrato ay nagpapakita ng isang lugar na parang isang 5-star hotel na may mga hardin at tanawin ng kabundukan. Mukha itong perpekto. Masyadong perpekto. Ipadala natin siya doon, Alex, sabi ni Isabela. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Para sa kapakanan niya. Para gumaling na siya. Ngunit ang narinig ni Alexander ay hindi pag-aalala. Ang narinig niya ay paglalayo. Ilalayo sa kanya si Luna. Ilalagay sa isang lugar na libu-libong milya ang distansya kung saan si Isabela lang ang may kontrol. Pakiramdam niya ay sinisikip ang kanyang dibdib. Pinatalsik niya ang nag-iisang taong tunay na tumutulong sa kanya. Ang anak niya ay unti-unting nawawala sa kanya. At ngayon, ang asawa niya ay gustong ilayo ng tuluyan ng bata. Naramdaman niya ang pagiging mag-isa. Isang hari sa kanyang imperyo, ngunit isang pulubi sa sarili niyang tahanan. Isang ama na walang kapangyarihang protektahan ang sarili niyang anak. Pag-iisipan ko, sabi niya. Ang boses ay walang laman. Kinagabihan, bumalik siya sa mansyon para kumuha ng ilang gamit. Pumasok siya sa kanyang opisina, ang lugar kung saan niya tinalikuran si Nora. Ang lugar kung saan niya pinili ang kasinungalingan. Umupo siya sa kanyang silya
at napatingin sa mga papeles na ibinigay sa kanya ni Isabela kanina. Isang consent form. Ang kailangan lang ay ang kanyang pirma para tuluyan ng mailayo si Luna. Hinawakan niya ang isang mamahaling pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Ito na ba yon? Ito na ba ang pagsuko? Tumingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Siya at si Luna, nakasakay sa kanyang balikat, parehong tumatawa. Ang tawa ni Luna. Kailan niya ulit iyon maririnig? Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Napapikit siya. Pakiramdam niya, bigo siya. Bigo bilang isang ama. Bigo bilang isang tao. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya sa hangin. Itinaas niya ang pluma. Handa nang tapusin ang lahat. Handa nang pumirma. Handa nang sumuko sa madilim na kapalaran na iginuhit ni Isabela para sa kanila. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng pluma sa papel, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya sana papansinin, ngunit nagpatuloy ito sa pag-vibrate. Inis na kinuha niya ito para patayin. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Sir Alex, huwag kang pipirma. Buhay ang kapatid mo. Buhay si Samuel. Nabitawan niya ang pluma. Tumama ito sa mesa, gumawa ng isang maliit na ingay sa nakabibinging katahimikan ng silid. Buhay si Samuel, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kapatid na sinabi ni Isabela na namatay sa isang aksidente, 8 taon na ang nakalipas. Ang kapatid na matagal na niyang ipinagluluksa. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol sa digmaan. Ang bawat salita ay isang martilyo na bumasag sa pader ng kasinungalingan na itinayo ni Isabela sa paligid niya. Ang pagtataksil ay isang matalim na kutsilyo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alexander ang talim nito, hindi lang sa kanyang likod, kundi sa mismong puso ng kanyang pagkatao. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-reply. Sino ka? Nasaan siya? Ang sagot ay dumating kaagad, kasama ang isang address. Nora po ito, sir. Halika kayo rito. Naghihintay po kami. Aking nasa harap niya ay payat. Halos butot balat. Ang dating masayang mga mata nito ay lubog at puno ng takot. Ang kanyang buhok at balbas ay mahaba. Tila napabayaan. Mukha siyang isang taong nagtatago, hindi lang sa mundo, kundi sa sarili niya mismo. Kuya! Ang boses na yon, kahit paos at nanginginig, kilala pa rin ni Alexander. Dahan-dahan siyang lumapit. Samuel, ikaw ba iyan? Tanong ni Alexander. Ang kanyang sariling boses ay basag. Tumayo si Samuel, nanginginig. At sa isang iglap, ang 8 taon ng kasinungalingan, ng sakit, ng pangungulila ay gumuho. Nagyakapan ng magkapatid, isang yakap na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Umiyak si Alexander. Ang malakas na CEO, ang haligi ng Maxwell Corp, ay umiyak na parang isang bata sa balikat ng kanyang nawawalang kapatid. Umiyak din si Samuel. Ang kanyang mga hikbi ay tunog ng isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa isang mahabang pagkabilanggo. Nang humiwalay sila, iginaya ni Alexander si Samuel paupo. Tinitigan niya ito. Pinag-aaralan ang bawat pagbabago sa mukha nito. Anong nangyari sa'yo, Sam? Saan ka nanggaling? Bakit sinabi niyang patay ka na? Dito na pumasok si Nora. Naglapag ng isang basong tubig sa harap ni Samuel. Sir, sabi ni Nora, hayaan niyo pong si Samuel ang magpaliwanag. Huminga ng malalim si Samuel, tila nag-iipon ng lakas. At nagsimula siyang magkuwento. Isang kwento ng pagtataksil na nagsimula 8 taon na
Ang nakalipas, si Isabela na noon ay girlfriend pa lang ni Alexander ay nagpakita ng interes sa pananalapi ng kumpanya. Inutusan niya si Samuel na tulungan siyang mag-set up ng isang charity fund. Ngunit ang charity fund ay isang front, isang paraan para makakuha ng pera mula sa kumpanya. Nang matuklasan ito ni Samuel at kinompronta si Isabela, gumawa ito ng isang bitag. Inayos ni Isabela ang mga papeles para palabasin na si Samuel ang nag-iisang utak ng pagnanakaw. Tinakot niya ito. Sinabi niyang kapag nagsalita si Samuel, makukulong siya at masisira ang pangalan ng pamilya, Maxwell. Pinaalis niya ako, kuya, sabi ni Samuel. Ang mga luha ay muling dumaloy. Pinapunta niya ako sa probinsya. Binibigyan niya ako ng pera buwan-buwan para manahimik. Sabi niya, kung magpapakita ako sa'yo, ipapakulong niya ako. Sinabi niyang iyon ang pinakamagandang paraan para protektahan ka at ang pangalan ng pamilya. Nakinig si Alexander. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Ang kapatid niya, nagdusa ng mag-isa sa loob ng 8 taon, iniisip na pinoprotektahan siya, habang ang totoo ay biktima lang sila pareho. At ang mga tao, Duk, ang dahon ng himbing? Tanong ni Alexander. Tumango si Samuel, napayuko sa hiya. Ako ang pinakukuha niya noon. Sabi niya, pampakalma lang daw yon para kay Luna, na laging hyperactive. Wala akong alam, kuya. Maniwala ka sa akin. Wala akong alam na lason pala yon. Nalaman ko lang nang dumating si Ma'am Nora at ikinuwento ang lahat. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Ang lahat ng kasinungalingan ay hubad na ngayon. Inabot ni Samuel ang isang luma at gasgas na cellphone. Kuya, itinago ko ang lahat ng text messages namin ni Isabela. Mula noon hanggang ngayon, narito ang pruweba, narito lahat. Kinuha ni Alexander ang cellphone. Sa maliit na screen, nabasa niya ang mga utos, ang mga pananakot, ang mga transaksyon. Isang digital na talaan ng 8 taon ng kasamaan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Nora, na nakatayo sa isang sulok, ay tahimik na nagmamasid. Si Samuel, na sa wakas ay nakapaglabas ng kanyang tinik, ay humihikbi ng tahimik. At si Alexander, ang sakit at lungkot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-aalinlangan. Nora, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Dalhin mo si Samuel sa isang ligtas na lugar. Huwag kayong magpapakita kahit kanino. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Magpahinga ka, Sam. Ako na ang bahala dito. Naglakad siya palabas ng silid. Bago niya isara ang pinto, lumingon siya kay Nora. Salamat, Nora. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko. Pagkasara niya ng pinto, huminga siya ng malalim. Ang gabi ay malamig, ngunit mas malamig pa ang apoy ng galit na nag-aalab sa kanyang puso. Oras na para umuwi. Oras na para harapin ang demonyo sa sarili niyang pamamahay. May nagbago. Ito ang unang pumasok sa isip ni Isabela nang bumalik si Alexander sa ospital kinabukasan. Wala na ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Wala na ang bigat ng pagkalito sa mga balikat nito. Ang Alexander na humarap sa kanya ay malamig, kalmado, at may isang tingin na hindi niya mabasa. Uuwi muna tayo, Isabela, sabi nito. Mag-uusap tayo. Isang kabaang biglang kumalat sa dibdib ni Isabela. Pero si Luna, may mga nurse na magbabantay sa kanya. Kailangan nating umuwi, sabi ni Alexander. Ang tono ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Pinakiramdaman ni Isabela ang bawat galaw ni Alexander. Ang higpit ng hawak nito sa manibela. Ang pag-igting ng kanyang panga. Alam niyang may mali. Alam niyang natuklasan nito ang isang bagay.
Si Nora ba? O baka naman ang ermitanyong yon sa probinsya? Nagsimulang mag-isip ng paraan ang kanyang utak, mga palusot, mga kasinungalingan, mga paraan para muling paikutin si Alexander sa kanyang mga kamay. Pagdating nila sa mansyon, mas lalong lumakas ang kanyang kaba. Ang mga ilaw sa dining room ay bukas at ang mahabang mesa ay nakahanda para sa 2 tao. Isang eleganteng hapunan, ngunit ang pakiramdam ay hindi pang romansa, kundi parang isang bitag. "Ano ito, Alex?" tanong niya. Sinusubukang maging normal ang boses. "Isang espesyal na hapunan," sagot ni Alexander, hindi tumitingin sa kanya. "Para sa ating dalawa. Maupo ka." Sumunod si Isabela. Pinanood niya si Alexander habang nagsasalin ito ng alak sa kanilang mga kopita. Ang bawat galaw nito ay kontrolado, na parang isang aktor sa isang dula na matagal na niyang pinag-ensayuhan. "Alexander, tinatakot mo ako," sabi ni Isabela. Sinisimulan na ang kanyang pag-arte. "May problema ba? Pakiusap, sabihin mo sa akin." Inilapag ni Alexander ang bote ng alak. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang laman ng mga mata nito. Hindi galit. Isang bagay na mas malala. Pagkasuklam. "Kumusta na ang charity fund mo, Isabela?" tanong ni Alexander. Ang boses ay kalmado. Natigilan si Isabela. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang charity fund na ginawa mo 8 taon na ang nakalipas. Ang ginamit mo para magnakaw sa kumpanya. Ang ipinangalan mo sa kapatid ko para palabasin na siya ang may kasalanan ng lahat." Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Alam na niya, ngunit hindi siya susuko. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Nora ang naglagay ng mga ideyang yan sa isip mo. Di ba? Sinisiraan niya ako." Ngumiti si Alexander, ngunit isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiti na nakakapangilabot. "Huwag mo nang banggitin si Nora. Pag-usapan natin si Samuel." Sa pagbanggit ng pangalan, gumuho ang lahat ng depensa ni Isabela. Ang kanyang isip ay nagpanik, naghahanap ng daan para makatakas. "Pipatay na si Samuel," sabi niya, nanginginig. "Naaksidente siya." "Talaga?" putol ni Alexander. "Kung ganoon, sino kaya ang bisita natin ngayong gabi?" Sa hudyat na yon, bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok mula roon ang isang anino. Isang anino na kilalang kilala ni Isabela. Si Samuel. Mas malinis na ngayon, nakabihis ng maayos, ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng sakit at takot. At ngayon, mayroon ng tapang. Napatayo si Isabela, napaatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, na parang isang multo na nakakita ng isa pang multo. Hindi ito maaari. Ang kanyang alas, ang kanyang sikreto, ang taong akala niya ay habang buhay niyang makokontrol, ay nakatayo ngayon sa harapan niya. "Well," tumango si Samuel. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tapos na ang pagtatago, Isabela. Ang utak ni Isabela ay umikot. Kailangan niyang makatakas. Tumalikod siya at akmang tatakbo palabas, ngunit hinarangan ni Grace ang kasambahay, ang pinto. Sa likod ni Grace ay 2 security guard ng mansyon. Wala na siyang matatatakbungan. Humarap siyang muli kay Alexander. Ang mukha ay puno ng desperasyon. "Alex, pakiusap. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Sinungaling siya. Ako ang paniwalaan mo. Ako ang asawa mo." Umiling si Alexander. Dahan-dahan, inilapag niya sa mesa ang luma at gasgas na cellphone ni Samuel. "Bakit hindi natin basahin ang mga text messages ninyo sa isa't isa, mahal ko?" At sa sandaling iyon, alam ni Isabela na tapos na ang laro. Ang maskara ng anghel ay tuluyan ng nabasag. Ang dining room ay naging isang korte. Si Alexander ang hukom, si Samuel ang testigo.
At si Isabela ang akusadong wala nang magawa, kundi ang magpumigla sa kanyang pagkakasadlak. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang lahat yan. Sigaw ni Isabela, itinuturo ang cellphone. Madaling gumawa ng mga pekeng text message. Tama ka, sabi ni Alexander. Ang boses ay nananatiling kalmado. Madaling pekein ang mga salita. Pero ang mga larawan, Isabela, mas mahirap itong itanggi. Nag-aalangan, tumayo si Grace mula sa kanyang kinatatayuan sa may pinto. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay. Isang kwintas. Ang paboritong kwintas ni Luna, isang silver locket na may nakaukit na bulaklak. Ano yan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Linggid po sa kaalaman ninyo, ma'am, sabi ni Grace. Ang boses ay matatag at malinaw. Ilang linggo ko na pong napapansin ang panghihina ni Luna. Kaya humingi po ako ng tulong sa pamangkin ko na marunong sa teknolohiya. Ang locket na ito, itinuro ni Grace ang isang maliit at halos hindi makitang butas sa gitna ng disenyo ng bulaklak. Ay may kasamang microcamera. Kung may natitira pang kulay sa mukha ni Isabela, tuluyan na itong nawala. Ikinonekta ni Grace ang kwintas sa isang tablet at ilang sandali pa, isang video ang lumabas sa screen. Ang video ay medyo malabo at nanginginig, kuha mula sa anggulo ng dibdib ng isang bata. Ngunit ang imahe ay malinaw, isang pares ng mga kamay. Ang mga kamay ni Isabela na may suot na mamahaling singsing na nagbubukas ng isang maliit na silver foil packet. Dahan-dahan itong ibinubuhos ang laman, isang berdeng pulbos sa isang baso ng gatas. Pagkatapos ay nakita ang mukha ni Isabela, nakangiti ng matamis habang iniaabot ang baso. Inumin mo na to, anak, sabi ng boses ni Isabela sa video. Ito ang special vitamins mo para lalo kang lumakas. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa video at ang humihingal na paghinga ni Isabela. Iyon na, ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi, bulong ni Isabela na pailing. Hindi. Nagsimula siyang magwala. Itinapon niya ang mga kubyerto sa sahig, sumisigaw, nagwawala na parang isang hayop na nasukol. Kasalanan niyo to. Kasalanan ninyong lahat. Karapatan ko to. Pagkatapos ng lahat ng hirap na dinanas ko, karapatan ko ang buhay na to. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama si Nora. Tumigil si Isabela. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at tahimik na pagkatalo. Tumingin siya kay Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Alexander, sabi niya sa nanlilisik na boses habang pinoposasan ng mga pulis. Tandaan mo yan. Hindi sumagot si Alexander. Pinanood lang niya itong ilabas ng mga pulis mula sa kanyang tahanan, mula sa kanyang buhay. Ang babaeng minahal niya ng sobra ay isa na lang ngayong multo, isang masamang alaala. Nang mawala na ang mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Nilapitan ni Samuel si Alexander at tinapik ang kanyang balikat. Walang salita. Isang kilos lang ng pagdamay. Lumapit din si Grace, ang mga mata ay may luha. Tumingin si Alexander sa kanila, ang kanyang kapatid, ang kanyang tapat na kasambahay, at si Nora na tahimik na nakatayo sa may pinto. Sila ang tunay niyang pamilya, ang mga taong hindi siya iniwan. Makalipas ang 6 na buwan, ang araw ay sumisikat. Ang sinag nito ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa isang bagong pinturang gusali. Sa harapan, isang malaking arko ang may nakasulat na mga salita. Morning Haven, a center for healing and hope. Nakatayo sa harapan si Alexander, hawak ang kamay ng isang batang babae na muling natutong ngumiti. Maganda ba, anak?
Tanong niya kay Luna. Tumango si Luna. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng buhay. Ang lason ay unti-unting nawawala sa kanyang sistema. Mahaba pa ang daan tungo sa ganap na paggaling, ngunit ang mahalaga, bumalik na ang kanyang sigla. Sino po ang mga batang titira dyan, Daddy? Tanong ni Luna. Sila yung mga batang katulad mo, anak. Sagot ni Alexander. Mga batang nasaktan, pero kailangang matutong magsimula ulit. Lumapit sa kanila si Samuel. Mas malusog na ngayon. Ang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Sa tabi niya ay si Nora, na ngayon ay hindi lang kanang kamay ni Alexander sa kumpanya, kundi isang malapit na kaibigan ng pamilya. Ang dating charity fund na pinagmulan ng kasakiman ay ginawa niyang isang tunay na kanlungan. Isang lugar kung saan ang sakit ng kanilang pamilya ay magiging pag-asa para sa iba. Tumingin si Alexander sa mga taong kasama niya, ang kanyang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng pagtataksil, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling nabuo sa pundasyon ng katotohanan at pagmamahal. Hindi na perpekto ang kanilang mundo. May mga peklat na mananatili habang buhay, ngunit sa wakas, pagkatapos ng isang mahaba at madilim na gabi, natagpuan na nila ang kanilang bagong umaga. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Luna. Dito anak, bulong niya. Sisimulan natin ang bagong umaga.